World's oldest man dies at, mo, 114 years old. Okay, so ayan po nakikita nyo sa, Anong name niya? sa inyong TV screen. That's Juan Vicente Perez Mora from Venezuela, na isa po siyang farmer. Kinabahan ako doon sa Juan. Kasi, di ba? 100, kaka-100 pa lang nung isa. Ito, 114. So, he died at the age of 114. 114. Kaya lang, ito ang masakit dyan, Lord. Sayang kasi ilang weeks na lang magbo-birthday na itong si Juan. My God, sa May 115? 27. So, mag-115 siya sana, kaso nga he died. So, in 2022, the Guinness World Records named him as the oldest man in the world. Come on, talaga. May diba? record ba talaga yan? Oo, meron siya. Tapos eto, bigyan lang kita ng iba pang mga details. Sige, ilan ang anak niya? Si Juan Vicente Perez, meron siyang 11 na anak. 11 children. Meron siyang 41 grandchildren. Wow! Tapos meron siyang 18 great-grandchildren. At eto pa, 12 great-great-grandchildren. Naku, mahirap. Mauubos ang pera mo dyan sa pangregalo sa Pasko, Angela. Ang dami, no? So, ito si Juan Vicente, umabot nga siya ng 114 years old. Pero naman si Juan Ponce Enrile, ano ba to? Okay, si Juan Ponce Enrile natin, ma-reach kaya yung age ng Venezuelan centenarian counterpart niya. So, 14 more years pa. Farmer, okay. Ano ang meron sa... Alam mo, I was gonna tell you nga, I was gonna make you kwento. Yeah. No, kasi before, go. years before the pandemic, so mga 2018, 2019, I went to Banawe Rice Terraces. So I did the documentary there. And I featured oldest farmer in Rice Terraces. So mga 97, 96 siya at that time. So I asked him, mukhang farmer, malakas pa siya, nag-aararo, umaakyat sa Rice Terraces. Tapos, very sharp yung memory niya. Then I asked him, ano ba yung secret to, diba, to long life? So sabi niya, golf. Of course, being happy. Golf. Siyempre, sabi niya, pagiging masaya. Okay. Tapos number 2, sabi niya, sabi ko, ano ba kinakain mo? Mga boiled, yung kamote, talbos ng kamote, yung mga ganun. Tapos yung manok na ginagamit niya, o yung kinakain ng family niya doon, galing lang din sa farm nila. Okay. So basically, walang mga preservatives yung kinakain niya. Tapos every morning, ang kanyang exercise, yung pagpunta niya sa Banawe Rice Terraces to check his yung sa rice nila, paddy. So, yun. In short, ang leksyon dito, kailangan mong maalagaan ang iyong kalusugan para makasingil ka ng 100,000 sa DSWD. Sa gobyerno natin. Tapos, din siya, parang sabi niya, plenty of water. Yun din yung iniinom din niya. Pero, 140... Sorry, nag-ano din siya yung rice sake nila. Favorite nila. Rice sake? Oo, parang rice sake. Rice Tapoy. wine. Oo, rice wine. Tapoy. Oo. So, feeling ko yung tapoy yung nakadala sa kanya. Ganon. Oo.